Matindi to, lahat nagulantang, di makapaniwala. Takot sa matinding pagbubunyag. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Mga magnanakaw, napaaming natatakot kay Saldico. Ayun, syempre ito, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay. Siyempre, isa din dyan si Coach Oli, mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Yari na. Ito po ay tilak na paamin na ang mga congressman o yung mga magnanakaw, di man lahat, yung mga magnanakaw at mga protektor na magnanakaw natatakot sa pagiging witness ni Saldico. Pag-usapan po natin. Saldico is willing to testify on our behalf doon sa graft and corruption issue. Ang pasabog daw na testigo ng grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi raw basta-bastang makakaharap sa kamera. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na chairperson ng House Committee on Justice. Kung gusto raw tumestigo ni dating Congressman Zaldico, kailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath. Yun, you have to come. Okay, I'm coming. Sabi. Hoy, Saldico, kailangan ka raw mag-come. Oh, halika na, Saldico. Umuwi ka muna dito. Si ating naman, tanggol pa more. Umaasa ka pa, ha? Umaasa ka pang na mapapansin ka ng mabuti ni Tambaluslos, ha? O, umaasa ka pang na mapapansin ng presidente. Tanggol pa more kasi alam natin, pag umuwi to si Saldico, naku, igigipin. Kumbaga sa bugbugan, baka sa airport pa lang yan. Yari na yan. Sa totoo lang talaga, no, yung sinasabi nito ni Luistro, no, tagilid si Saldico dyan. Tagilid. Gaya na sinabi ni Coach Oli, sa airport pa lang yan, haharangin na yan. Sa airport pa lang yan, huhulihin na yan. 'Di ba? At may posibilidad na hindi na pagsalitain yan. No, siyempre kukunin na nila yan eh. Maaaring ikulong na yan o anuhan na, itago na, ganun lang naman eh. 'Di ba? So paano siya makaka-testify? Paano siya magiging testigo? Alam naman natin na hinihintay nila si Saldico talaga. Hindi lang mga taong bayan ang naghihintay kay Saldico para ilabas niya ang katotohanan. Naghihintay din yung mga tao na maaaring masagasaan ni Saldico kung sakaling siya ay maglabas ng katotohanan. So, ang gagawin nila, ang mas maganda ay harangin si Saldico. So kapag pinauwi nyo rito, anong mangyayari? Sure ba na talagang safe si Saldico na makakatestigo? Magagawa niyang tumistigo. Magagarantiyahan niyo ba yon? Siyempre hindi. Eto si Luistro, kanino ba nakapabor to? Diba? Alam naman natin yon. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Alam namin kung kanino ka nakapabor. Siyempre, kalaban mo na rin si Saldico. Diba? Kapag umuwi si Saldico rito, wala na. Hindi na para pagsilitain si Saldico ng ganyan. Baka nga mamaya magulat ka, mag-iba ang testimonya ni Saldico eh. Diba? Kasi alam ni Saldico kung ano yung mangyayari sa kanya dito. Pag umuwi si Saldico rito, para siyang pumasok sa kuweba ng mga leyon. Diba? Siguradong lalapain siya. Diba? Parang inano niya na yung sarili niya. Alam naman natin yun, walang magiging kakampi si Saldico rito. 'Di ba? Walang magiging kakampi kahit nga diyan sa mga nandiyan sa kamera eh.
No? Siguro meron siyang mangilan-ngilan na magiging kakampi diyan, pero karamihan diyan, 'di ba? Siyempre si Saldico isa din naman sa inyo dati yan eh. Kabisado na ni Saldico ang galawan ninyo. 'Di ba? Kabisado niya na yan. Imposibleng hindi niya kabisado yung galawan ninyo. Kaya yung sinasabi siguro na si Saldico kung magtetestigo man, doon siya sa lugar niya pa rin, iniingatan niya lang yung sarili niya. When the time comes, baka mamaya si Saldico is lumapag na kung talagang safe na siya. Malay mo, after 3 years, lumitaw si Saldico kapag iba na ang administrasyon. Diba? Magulat na lang kayo dyan. Pero sa ngayon kasi, malabo. Diba? Tagilid siya eh. Ngayon, ano bang kinatatakot nyo? Kahit mo magsalita si Saldico. Diba? Baka papalitan na naman yung pangalan ng airport. 'Di ba? Nangyari na 'yan. 'Di ba? Yung magiging kalaban ng gobyerno nung nakaraan. Airport pa lang pinatay na. Pangalawa, nangyari ulit. Panahon din ng mga Marcos. Airport pa lang kinidnap na si Tatay Digong. Mahilig sa airport itong Marcos. Baka nagpupunta kayo sa Air Force. Baka sa Air Force, dyan, di ba? Sa Villamor. Binali. Hindi natin alam. No? Si Saldico nga mismo nagsasabi. Di ba? Baka nakakalimutan mo. Ating. Sinabi ni Saldico, sabi nung amo mo, dyan ka na lang. Yung amo mong si Tambaluslos, dyan ka na lang. Huwag ka nang uuwi dito. Ano ba talaga gusto ninyo? Umuwi o dyan na lang? Kasi pag tiningnan mo yun, contrast yun eh. Sinabihan si Saldico, wag umuwi. Yung kakampi, nung kalaban ni Saldico, ayaw siyang pauwiin. So ano? Uuwi o hindi? Kaya nakakatakot po ang pag-uwi ni Saldico. Dahil kung ayaw pauwiin, tapos biglang pauuwiin ngayon para lang tumistigo, ay masama ang pakiramdam ko dyan. Kayo ba? Hindi ba delikado yan? Para sa akin kasi, hindi nila para tumistigo yan dito eh. Sa akin kasi si Saldico talaga, isa sa pinakamatibay na testigo yan. 'Di ba? Isa sa pinakamatibay yan. Kasi para saan pa? Para magsinungaling si Saldico. Alam niya naman ang magiging kapalit niyan kapag siya nagsinungaling. Alam niya ang resulta niyan. Alam niya kung saan siya pupulutin. Kung siya nagsisinungaling, talagang marami talagang tatama sa kanya. 'Di ba? Alam niya sa sarili niya yan. Kaya para saan? Para magsinungaling siya. 'Di ba? Para sa akin kasi yung mga sasabihin talaga ni Saldico o yung mga sinabi niya parang napaka-imposibleng hindi totoo. Napaka-imposibleng gawa-gawa niya lang. Na gawa-gawa niya lang yan. Nandadamay lang yan. Yan talaga yung talagang gumawa dyan sa flood control project na yan. Si Saldico, yan talaga ang may sala. Ang hirap kasing ituro siya eh. O ang hirap paniwalaan na siya. Yung sasabihin mastermind o malaking isda, hindi. Si Saldico, hindi kikilos yan nang walang sinasandalan yan dahil tao lang din yan. Diba? Hindi ganun kataas ang posisyon yan. At walang lakas ng loob yan at hindi maglalakas ng loob yan kung walang sinasandalan yan. Diba? Makakapangako ba ang gobyerno? Nahahayaan siyang tumistigo? O, yun. Mapoproteksyonan ba ng gobyerno? Baka sasabihin na naman ni Boying, magsoli ka muna ng pera bago ka makapagtestigo. Magsoli ka muna ng pera bago ka namin proteksyonan. Magsoli ka muna ng pera bago ka maging state witness. Yung ganyang kalaki, ang isasabog niyan sa Pilipinas, delikado. Sa totoo lang ako natatawa ako. Natatawa ako. Alam niyo kung bakit? May mga nagsasalita kasi na si Sara Duterte daw kurakot. Ganyan. Kapag si Sara Duterte naging presidente, siya ang pumalit kay BBM, magkakaroon na naman ng nakawan, mga kurakutan, di ba?
Sa totoo lang talaga, kaninong administrasyon ba lumabas yung mga kura-kuta na yan? Hindi ko sinasabing si na nagpapasimuno. Sinasabi ko lang, kaninong administrasyon lumabas? 'Di ba? Alam naman natin kung kanino. So eto, yung mga na-involve ba na sinasabi ng mga testigo about just a flood control project, kaklose ba ng mga Duterte yan dati? Parang hindi. Parang hindi nila gaano ka-close. 'Di ba? Kaya para sa akin, napaka-imposible na sinasabi nilang si BP Sara kapag bumalik sa pag ang Duterte naging presidente uli. Magkakaroon na naman ng ganon. Napapagalataan kasi sila na mayroon lang silang pinagtatanggol. Kahit mali, itinatama pa rin nila. Ganon yan eh. Ang daming bulag ngayon, sa totoo lang. 'Di ba? Ang daming bulag ngayon. Hindi nila maamin sa sarili nila kung ano talaga ang nangyayari sa bansa natin ngayon. No? Lahat ibinibintang nila kay Sara Duterte. Lahat ibinibintang nila sa mga Duterte. Na sinasabi nung panahon ni Tatay Digong, walang nahuling korap. Walang nahuling magnanakaw. Paano may mahuhuling korap? Paano may mahuhuling magnanakaw? Kung yung araw na yun, kung nung panahon na yun, natatakot sila kay Tatay Digong. Dahil matindi yung banta ni Tatay Digong nun. Siyempre, titino ka. Di ba? O kanino lang ba lumuwag yung panahon? O siyempre, pag maluwag na, wala nang nagbabawal sa'yo, wala ka nang katatakutan, gagawin mo na yung gusto mo. Common sense. No, 'di ba? Ayaw naman protektahan ng gobyerno Yes. kung hindi magbabalik ng pera. Pera-pera pa rin. Ating naman, para kang hindi abogada. Para ka namang pinanganak lang kahapon. Huwag din tanga-tanga, ha? Before you give your testimony, ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Yon. So, pati si Ating, napaamin. Di ba? Fugitive siya. So, ibig sabihin, hinahanap siya ng batas. So, pag umuwi yan dito, ikukulong. So, Saldi, pag umuwi ka rito, ikukulong ka. O yun, parang sinabi niya na nga tama. Tama. Na talaga pag umuwi si Saldi ko rito, ikukulong lang talaga siya. No? Yun. Inamin niya na yung totoo. Walang garansya na si Saldi ko ay pagsasalitain nila. Pagtetestiguhin nila o pagsasalitain ng testimonya ni Saldi ko. Ang inuna talaga ni, na nagsasalitang yan, is, yung babaeng yan, is talagang huhulihin si Saldi ko. Yun talaga ang mangyayari. Willing ka mag-sacrifice. Mag-testify ka pero nakakulong ka. Warning! Warning from Ating! Di ba? So, eto mo hindi natin ini-issue dito kung ano ba talaga ang nasa batas. Okay? Mas alam ng korte yan. Ang korte po ang magdi-decide kung talagang dapat umuwi muna si Saldico o pwede nang through Zoom siya magte-testify. Di ba? Ano naman yan, isasampayan sa tamang proseso. Okay? So, hindi po natin kina-question yung legality nito. Ang kina-question po natin dito, unang-una pa lang, defensive na agad si Ating. Hindi nyo ba napapansin? Parang kinakabahan na yung magnanakaw. Diretsuhin na natin. Natatakot. Para kasing napapansin ko sa kanya, na parang ayaw niyang pauwiin si Saldi ko. Parang pinipigilan niya. Parang tinatakot niya si Saldi ko. No? Tuloy, parang ganito yan eh. Tuloy mo pa yung ginagawa mo, Saldi ko. Parang gano'n. Kita mo nangyayari sa'yo, makukulong ka. Hinahanap ka na ng batas. Ganyan. Parang pananakot yung gano'n. Di ba? Yung magnanakaw. At yung mga protector na magnanakaw, natatakot din kay Saldico. Bakit? Hawak niya yung matibay na ebidensya. Para sa akin talaga, napakalakas na ebidensya ni Saldico eh. Di ba? Napakalakas na testigo niyan. Halos sigurado lahat yan, alam niya. Di ba? Kaya para sa akin,
walang dahilan para magsinungaling si Saldico sa panahong to. 'Di ba? Walang dahilan. Kasi kung si Saldico gagawa lang ng usap, alam niya mangyayari. At saka ba't siya gagawa ng usap? 'Di ba? Hindi siya gagawa ng usap. Mas nanaisin niya pang tumahimik na lang. Magtago na lang. Habang pinapakinabangan yung dapat niyang pakinabangan. Kaso hindi. O, nalaman niya para siguro isasakripisyong tupa siya. Parang ginagawa sa kanya, ganun. Kaya lumabas na rin siya. 'Di ba? Kaya kung may nababalitaan siyang ganun, syempre, ibig sabihin, matindi ang talagang gusto talaga nilang maano si Saldico talaga. 'Di ba? Ibig sabihin si Saldico talaga, meron talagang malaking sekretong ibubunyag yan. 'Di ba? Kaya nga nila pinaalis ng bansa yan eh. Kaya nila itinago yan eh. 'Di ba? Yun. Di ba, wag na nating paikot-ikutin. Kaya ngayon pala, parang tinatakot nyo na si Saldico. Hindi ka pwedeng mag-testify. Huhulihin ka namin. Investigative body. Pero hindi ba pwedeng via video call na lang ang pagtestigo at gawin ang panunumpa sa Embahada ng Pilipinas kung saang bansa man naroon si Ko? I haven't seen that under the rules. And the rules? Ano? I haven't seen that under the rules. Okay. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. So, sa madaling salita, sinasabi niya, dapat dito manumpa sa Pilipinas si Saldico. Oo. Sabi niya yon. Antayin muna natin. Ha? Kasi syempre, bawat naman pagkakaunawa sa batas, meron kanya-kanyang interpretasyon eh. Diba? Si Tito Soto nga at saka si Lacson, ibang interpretasyon sa batas. Di ba? So, antayin muna natin. Alam ko, may paraan po dyan eh. Ha? Sa madaling salita, isa lang po ito. Tunay yung mga sinasabi ni Saldico. Oo, talaga naman eh. 'Di ba? Sinasabi ko nga walang dahilan para magsinungaling si Saldico. Para sa akin tunay ang sinasabi ni Saldico. 'Di ba? Hindi para gumawa siya ng usap para ipahamak niya yung sarili niya. Alam niya kapag sinabi niya yan at nagsalita siya at talagang sinangkot niya yung mga malalaking tao, alam niyang sasabit siya. Hindi lang sa sasabit, delikado talaga siya. Maaaring makulong siya o magdelikado ang buhay niya. 'Di ba? Kaya walang dahilan talaga. Paulit-ulit ko sinasabi, walang dahilan para magsinungaling siya. Kung ang buhay mo ang nakataya. Kung ang kalayaan mo ang nakataya. 'Di ba? Kasi alam nyo kung wala namang kwenta yung sinasabi ni Saldico. Hindi niya naman nasasabihin, hindi. Kahit dyan ka mag-testify, okay lang. Naalala nyo? Sa Blue Ribbon pa lang, hinarangan na si Saldico. Doon pa lang, alam na nila. Di ba same scenario, magkaiba lang yung kay Libiste. Si Libiste, kita nyo, ginigipit as early as now. Magkaiba lang sila, si Saldico, parte nung sindikato. Magnanakaw din. Si Libiste, hindi. Pero same. Una pa lang, hindi na nila pinapayagang magsalita. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Ang huling lokasyon ni Ko ay sa Lisbon, Portugal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, si Ko ang nagdawit kay Pangulong Marcos sa bilyon-bilyong pisong insertions at kickback umano sa 2025 budget. Bagay na Yari ka, Bongbong Marcos. Yari na. dati nang itinanggi ng Lalong nagkakasakit ang animal. kanya. Sa ngayon, sa tatlong impeachment nagkasakit complaints, iisa pa lang ang opisyal na natanggap ng Office of the House Secretary General at naitransmit na sa Office of the Speaker. Ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint, hindi tinanggap Grabe, no? Ang itinanggap lang yung una. Mamaya pag-uusapan natin yan dahil na-interview rin namin si Oo nga Atty. daw, hindi niya Respicio. tinanggap yun. No? Pag-usapan din natin kung ano-ano yung mga napag-usapan namin behind the camera. No? Pero ito, itong matibay na impeachment, hindi tinanggap. Mamaya po pag-usapan natin. noong Webes ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Sheloy Garafil para tumanggap ng award. Kung magpang-apang-abot yan sa plenary, it depends
kung alin ang unang makakarating sa Justice Committee. If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, applying the Francisco ruling, it already bars the two subsequent complaints. Yon. So unahan pala ito. Okay? Anong sinasabi ni ating? Meron ng unang impeachment. At kung yun ang unang makakarating, yung dalawang impeachment na sinampa, ibig sabihin yung impeachment na sinampa nila Chavit, nila Atty. Topacio, wala na. Eh yung una na tinanggap, mahina. Yung Kulang mahina sa ang sustansya. tinanggap. So sa madaling salita, DOA ang tawag dyan. Ano? Dead on arrival. Gano'n na mangyayari Yung dyan. mahina ang nakalusot, yung malakas Diba? hindi. Ang utak din ni Ating, di ba? Doon pa lang minamind conditioning na tayo. Tignan mo naman yung itsura niya, yung pagkakangiti, oh. Parang yung gigising ka ng alas 3 ng madaling araw tapos yan ang makikita mo. Hindi dapat. Dapat yan, tanggapin muna lahat at pagsamasamahin para isa lang. Oo, para isang Kasi buhos na kaya lang. nga, nakipag-unahan yan, lintik na yan eh. Yung unang impeachment, dahil ang purpose niyan, para masave si Bongbong Marcos sa impeachment, dahil mahina nga, tapos siya nang tatanggapin. Tapos, kinukondisyon niya na yung utak ng tao. At ito ang nasa batas. Hindi po dapat ganun. Pag samasamahin, ano yan? Dapat yan, isang impeachment lang. Tanggapin. Isipin mo, hindi tinanggap ng opisina dahil wala yung Secretary General. Anong klase yun? Pag wala yung, hindi na magpa-function yung opisina. Nagtago na eh. O, magpapasa sila, malakas to. O, sabihin nyo, wala ako ha. Isaran nyo na yan. Kaya ang sabi nga sa amin, alam nyo ba, sabi ni, di ba? Ni Atty. Respicio, ang duda nila, nandito lang daw sa Pilipinas, bigla lang sinabi Tago lang. na lumabas ng bansa. Madali lang naman kasing magtago eh. Yung tipong may utang ka, tapos sabihin mo, wala ako ah. Tapos yung chinelas mo nandoon sa labas. Punta ang Mumbai ah. Ako sige, liyo utang. Wala, umalis eh, pero chinelas dito. Yan pa ang ipapakalkal. Kung totoo nga lumabas ng bansa. Kasi ginamit nilang excuse yun, wala sa opisina, hindi dapat tanggapin. Pag napatunayan na nagsisinungaling at nasa bansa yan, kayong mga congressman, hindi talaga kayo patas. Hindi, di ba si ate? Matagal na yun eh. Matagal na nating alam yan, Coach Oli. Ang halata na. Halatang halata na ayaw niya sa impeachment. Hindi ito nakatingin kung paano pagsisilbihan ng taong bayan. Nakaitingin nito kung paano pagsisilbihan si Bongbong Marcos. Kung walang kinakatakot si Bongbong Marcos, bakit takot siya kay Saldico? Kung walang kinakatakot si Bongbong Marcos, bakit hindi natin pairalin yung batas? Tanggapin nyo yung ipinapasa. Yes. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.